Hello mga kaiklabo! Para naman sa ating espasol with makapuno ang gagawin natin ngayon. At baka magustuhan mo nga, tara at panoorin mo na. At alam nyo ba, meron lang tong 6 na ingredients. Glutinous rice flour, evaporated milk, coconut milk, light brown sugar, ube extra, at makapuno. At ang una muna natin gagawin ay ito-toast natin yung ating glutinous rice flour. Ito-toast lang natin to hanggang mga 20 to 25 minutes. At habang tinutoast nga natin to, ay dapat halu-haluin natin to. At habang tinutoast nga natin yung ating glutinous rice flour, nasa medium heat lang ako dito. Para naman hindi masyadong masunog yung ating glutinous rice flour dyan. Kapag ka okay na nga yung ating glutinous rice flour, i-transfer lang natin to, i-set aside lang muna natin sandali. At sa same na lutuan na rin yung gagamitin natin dito. Diyan ko na rin nilagay yung ating coconut milk, at saka yung ating evaporated milk. Nilagay ko na rin dito yung ating light brown sugar. At para lalo pang gumanda yung ating espasol dito, naglagay rin ako dito ng ube extra. Optional lang naman to kung gusto nyo lang. Then kapag ka nailagay na natin lahat ng ingredients dyan, halu-haluin lang natin to hanggang sa matunaw natin dito yung ating nilagay na light brown sugar. Dito nga sa ating mixture, hahayaan lang natin to kumulo. Kapag kumulo na to, tsaka naman natin ilalagay yung ating glutinous rice flour dito. At ito na nga yung ating glutinous rice flour na tinost. Bali, kumuha nga pala ako dyan ng 1 cup para dun mamaya sa gagamitin nating pang toppings kapag kaluto na yung ating espasol. Then, kapag ka nailagay na natin yung glutinous rice flour dito, ay dapat halu-haluin natin to. Matagal kong niluto to actually. Tapos, tsaka natin ilalagay yung ating makapuno. Kapag ka nailagay na natin yung ating makapuno, halu-haluin ulit natin to. Bali, medyo malapit na tumaluto. Kasi kapag ka, mapapansin mo naman kapag ka yung ating mixture naglalangis-langis na, ibig sabihin okay na yan. I-set aside na natin. Bali, nag-ready na rin pala ako dito ng 3 baking pan. Yung size nga pala ng baking pan ko dito is 9x9. Tapos naglagay na rin ako dito ng glutinous rice flour na tinost. Kasi nga, naglalagay tayo dyan para hindi dumikit yung ating ilalagay na espasol. At mas maganda talaga kung medyo mainit pa nga yung ating espasol dito. Doon natin ilalagay sa ating baking pan para mag-set na siya. Kapag ka naglalagay tayo ng espasol dito, wag natin masyadong punuin para hindi naman masyadong makapal yung ating espasol. So, saktong-sakto lang yan. Kaya 3 baking pan yung ginamit ko dyan. Kapag ka nailagay na natin yung ating espasol, maglalagay rin tayo ulit dito ng glutinous rice flour para naman magkabilaan. Pinalamig ko nga pala muna to bago ko in-slice yan. Kapag in-slice na natin dyan, depende pa rin naman sa inyo kasi, di ba? Ako kasi medyo maliliit lang yung size na gusto ko. Kaya saktong-sakto lang yung size na kinat ko dito. At pagkatapos natin makat yung ating espasol dito, pwede pa rin naman natin to pagulungin sa ating glutinous rice flour para makover pa yung ating espasol dyan. So ayun lang po. Sana po may natutunan po kayo sa aking recipe ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At ito na nga yung ating yummy espasol with makapuno. Yum yum.